Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na panonood. Please click na yung Jeremy Steamy Maging. Anyway guys, wala nang bite to libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So, topic natin yung for today's reflection. Itutuloy lang natin guys yung kwento ni David pagkatapos niyang mapatay itong si Goliath. Pero bago yan guys, nagpapasalamat tayo sa Diyos. So, hindi ako nakapag-upload itong mga nakarang araw, 2 days. Naging busy ako kasi kahapon guys, birthday ko. So, yan, nilabas ko yung pamilya at nagbanding kami ng buong pamilya ko para kumain sa labas at siyempre para ma-relax ng konti. So, napakalaking biyaya. So, salamat tayo sa Diyos at umabot na naman tayo sa ating birthday guys. Dahil hindi lahat ay umaabot sa kanilang birthday, di ba? Meron yung kasi silang pa lang, di pa nag-birthday, nawala na. Meron ng mga middle age, di ba? Mga 20s, 30s, kagaya nung isang kapatid ko dahil, ganun din ang edad nung nawala sila. So, sa edad natin guys, ngayon, na 46, sobrang thankful, sobrang blessing tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil nga, binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay dito sa mundo at makilala siya guys. At makilala siya na bilang isang Diyos natin, na sinisikap natin na masunod na kanyang kagustuhan sa kabila ng lahat naman tayo guys hindi perfecto, di ba? Pero sana sa loobin ng Diyos lahat tayo ay mabuhay na matagal hanggang gusto ni Lord. At pinaka purpose niya ay yung mamunga tayo ng mabuting tao, di ba? Maging blessing sa iba, maging tulay sa iba, bilang pagpapala. So, yun ang wini-wish ko po sa birthday ko. At siyempre, malusog at protektado ang ating pamilya. At siyempre, yung ating bayan. At sana, tuloy-tuloy lang to pag-vlog natin. Bagamat minsan, di ba, may mga challenges. Pero tuloy pa rin, guys. Dahil para sa Diyos naman itong ginagawa natin at para sa bayan. Right? So, again po, maraming salamat. Una kay Lord. Thank you, Lord, sa binigay mong biyaya, buhay, pagmamahal, pagpapatawad, at everything po, Lord. Sa iyo pong pupurit, pagpapala. So, yun guys, ituloy lang natin yung kwento natin. So, nung napatay na ni David, itong si Goliath, pauwi na sila ng kanilang bayan sa Israel nga. Pauwi na sila. Tapos, mabalitaan nila na yung buong village nila doon, kung saan sila nakatira, ay pinasok ng mga Amaletas. Isang tribo na naman to na malapit sa Israel. Inubos lahat, yung mga bata, matanda, tapos sinunog pa yung buong village. So, ang maganda lang, kahit gano'n ang ginawa ng mga kalaban nila, walang namatay ni isa. So, siyempre, kahit naman sino, di ba? Talagang lahat umagulgol. Siyempre, yung mga tauhan niya na 600 na kasama niya. 600 na katao. Siyempre, lahat yun may pamilya. May anak, may asawa doon. Baka may mga magulang sila, may apo. Sa madaling salita, talagang pamilya nila yon. Siyempre, pag nawala lahat sa'yo, di ba? Ini-expect nila baka kung anong mangyari. Nalungkot sila. Naggalit, di ba? Yung bugso ng damdamin nila, hindi nila mapigil. Ngayon, dahil sa mga ganong, siguro nararamdaman nila dahil nga naubusan na sila ng lahi. Ang naghanap sila ng masisisi. Wala nang iba kundi itong si David. Gusto nilang patay na lang itong si David kahit siya yung leader nila o yung pinaka-boss nila. Dahil nga sa nangyari, siguro inisip nila, dahil nga kay David, kaya siguro pati pamilya natin, dinukot, sinunog yung bahay natin, walang natira, di ba? Ubus lahat ang kayamanan, ubus lahat, pati buhay. So, talagang sa galit nila, naghahanap ng masisisi. So, yun ang solusyon ng mga kasamahan niya. Dahil nga sa sobrang galit, wala na kundi talagang matindi na yung kanilang gustong gawin kay David dahil nga doon. Siyempre, bilang isang tao guys, kahit ikaw siguro mangyari nga diba? Siyempre, masunugan ka na lang, may mawala ka sa pamilya, talagang masakit yung nanandiba. Pero ang maganda kay David, iba yung solusyon niya doon sa mga katahuan ng 600, iba yung solusyon niya. Itong si David, imbis na sisihin yung nangyari, di ba? O magturo ng iba, talagang ibuhos din ang galit niya sa sobrang galit.
nakontrol naman niya ang kanyang sarili. Hindi kagaya ng mga tauhan niya, hindi na makontrol kung ano na lang talaga maisip. So, di ba kung minsan guys, ganoon tayo, pag may nangyaring hindi maganda, hindi natin makontrol ang sarili natin. Kaya nangyayari niyan, nagiging sablay, di ba? Yung mga desisyon natin sa buhay, nagiging sablay. Dahil nagpapadala tayo sa ating emotion, nagpapadala tayo sa physical na nakikita natin. Subalit hindi tayo sumasangguni sa Diyos. So ito sa kabila ng ganung nangyari guys, talagang naging kalmado si David at kinontrol niya. Humugot siya ng solusyon sa Diyos. Hindi siya humugot sa galit. Kumbaga naging na-manage pa niya. Inisip niya na hindi sila pababayaan ni Lord. Kaya nga sabi sa mga awit, chapter 121, verse 1 and 2. Sabi dito, doon sa mga burol, ako'y napatingin sa klolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yan guys, napakalinaw, di ba? So, ang naisip niya kagad, yung Diyos. Dahil alam niya, kontrolado niya lahat. Yung nangyayari sa buhay. Kaya nga sabi niya, di ba, ang lumikha, di ba? Kay Yahweh magmumula sa Diyos ang lumikha ng langit at lupa. So, gano'n po sana tayo kung mag-isip, ano man tindi ng problema natin, di ba? Na-bankrupt ka man, nawalan ka ng hanap buhay, namatayan ka ng mahal mo sa buhay, niloko ka, at kung ano-ano pa mga masasakit na bagay, isipin mo na lang may Diyos na may control lang lahat. Ikaw wala ka ng control sa ibang bagay. Diba? Wala ka ng control, pero ang Diyos may control pa rin. Yun ang problemahin natin. So, yung control natin ay yung maging mahinahon, kontrolin ang sarili, at sa pinambahan yung magdasal. Humingi ng tulong sa Diyos dahil wala nang ibang makakatulong. Ano man ang estado ng buhay natin o ano man katindi. Diba? Ang problema. Kasi yung iba, pagka ganyan may mga problema sila, humingi ng tulong sa mga kaibigan, tapos na-advise pa ng hindi maganda, di ba? Sinasabi niya, gumanti ka, hindi, gumanti ka. Kailangan buhay sa buhay, di ba? May mga ganyan tayo sa tao, di ba? Pero dahil nga sa Diyos sa sumangguni, naging kalmado siya. At to end this story guys, nabawi nila. Pagkatapos ng magdasal, magnilay, nabawi nila yung kanilang pamilya, mga anak, apo, babae, lahat na. At ang maganda rin ito, ni siya wala rin namatay. Bumalik lahat sa tulong ng Diyos. So, kung ikaw man, ubos na ang luha mo, iyak dito, iyak doon, di ba? Nawawalan ka ng pag-asa. Kasi nga sa nangyari, ubos na lahat ng mga kayamanan mo. Iniwan ka na ng pamilya mo. Huwag kang mag-alala. May Diyos na kayang kumontrol ng lahat. Dahil siya nga may gawa ng langit at lupa, di ba? Yung pa kayang problema mo, hindi niya kayang solusyonan. So, kung malaking problema, merong mas malaking Diyos tayong inaasahan. So, yan po ang hingin natin sa ating dasal, na sana gabayan tayo ni Lord, yung ating mga damdamin ay laging mahinahon sa mga uri ng sitwasyon, lalo na kapag matindi at mabigat na problema. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matindi karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, yun ay kanyang ipagkakaloob sa tamang panahon. So tayo manalangin mo rin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Bedridden na po. May taning na sa buhay. Bigyan niyo po ng pag-asa, Lord. Ipuin niyo po niya mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po, Lord, ang kanyang karamdaman para sa kanyang panunod. Ganon din po sa pamilyang nasira na, Lord. Nagkawatak-watak. Dahil minsan hindi makontrol ang bugso ng damdamin. Ibalik niyo po ang kanilang magandang samahan. Lalong-lalo na, Lord, sa pinansal, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po, mga kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimo, pambili ng 1 kilo ng bigas, 1 lata ng sardinas, pambili ng baon, pambili ng gamot,
at kung ano-ano po ang mga pangailangan ng aming pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay. So ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos po Santo. Amen. Thank you very much po.